Isinara ni Wally ang pinto ng may pag-iingat para hindi siya makagawa ng kaunting ingay hanggat maaari. Habang hawak niya ang laptop bag sa isang kamay, huminga siya ng maluwag at iniunat ang kanyang kabilang braso para buksan ang switch ng ilaw. Tahimik ang kwarto at may kakaunting liwanag para maaninag niya ang dadaanan. Dahan-dahan siyang lumakad mula sa mga sulat na nakakalat kasama ang mga kahon papunta sa kusina nang may marinig siyang pamilyar na boses. "Minsan nag-aalala ako sa iyo. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin," tugon ni Wally habang katitig sa silid. "Pero kailangan mayroong mag-alala para sa iyo. Wala akong oras para dito," ika niya habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa lamesa. "Nakakapagod ang araw na ito at kailangan ko pa na mag-impake. Relax ka lang. Mas madaling sabihin yan kesa gawin." Habang binubuksan ni Wally ang bag ng kanyang laptop, "Pero gusto ko lang maging okay ka, tama?" Unti-unting nabasag ang katahimikan. "Masyado kang maraming inaalala. Paano ka kung wala ako? Buhay pa rin, Janice, sa tingin ko. Mas gusto mo pang magdusa sa relasyon nyo? Ganoon ba talaga kalala? Ikaw ang nagsabi ang hirap ka na. Kailangan kaming dalawa." "Hindi yan ang sinabi mo nung kinuha siya nila. Kasi ang sinasabi ko, ang totoo." "Oh, sinaksak ka niya. Hindi yun yung punto. Ang punto dito, sumunod ka sa sinasabi ko. Pwede naman ako magkompromiso at hindi ganyan ang mabuhay." Sa trabaho ni Wally, madalas siya ang nakikinig at umiintindi. Wala siyang panahon na pag-usapan ang tungkol sa buhay niya. Dahil siguro trabaho niya na makisimpatya sa kanila. Hindi nila tinatanong kung paano siya napunta doon. Wala silang pakialam bakit kaya niya na mag-advise sa kanila patungkol sa utang o hiwalayan o kaya maling trabaho ng mga pulis. Nakikinig lamang siya at ginagawa ang makakaya niya para intindihin sila ng walang hinihinging kapalit. Naghahanap sila ng mapagsasabihan nila ng problema. Ilinalahad nila kung paano sila inabuso at nabiktima ng sirang pamilya. At habang ginagawa nila ito, binibigyan sila pagkakataon ni Wally para isipin ang mga positibong bagay. Mga araw na masaya bago pa magkaroon ng problema. Bihira lang sila bumalik. At sa pag-alis nila, pinapayuhan sila ni Wally kung paano ayusin ang buhay nila at isipin na may magagawa pa sila. Noong una, pag-uwi ni Wally galing sa trabaho, magmumukmuk siya sa kanyang higaan, tatakpan ang kanyang tinga at iisipin mula ang mga kliyente niya at mga napagdaanan ng mga ito. Lahat ng masasaya at masasaklap na nangyari. Sa madilim at tahimik niya na silid, isipin niya kung paano nga ba siya nakatulong sa kanila. Ang lahat ng ito, nangyari bago pa niya makilala si Janice, maraming taon bago pa sila ikasal. Anong sinisearch mo sa Google? Si Simonades, habang nakaupo at nag-aalmusal. Paano siya makakatulong? May nabuo siyang sistema kung saan ang mga imahe at lugar pagkatapos ng aksidente ay nakaligtas sa kanya. Hindi ba masyadong huli na para sa mga ganyang bagay? Dapat ko marinig ang boses mo mula sa microwave. Hindi ba yan parang hinahayaan mo mawala ang iniisip mo? Yan ang gusto ko kung paano kita isipin habang kinukuha ni Wally ang remote. Ilalagay mo ako sa microwave. Paalam, kaibigan, habang isinasara ni Wally ang pintuan. Yan na ba ang makakaya mo? Click. Oo, sa tingin ko. Ngumiti si Wally habang papunta sa kwarto, sinimulang tanggalin ang kanyang mga damit sa aparador. Ito ang unang beses na naging kalma siya simula noong umuwi siya bagamat marami pa siyang liligpitin na gamit. Iniwan niya ang 2 suitcase at naghintay muna ng ilang oras para iayos ang kanyang mga gamit bago matulog. Napakagaling na ideya na iwan ang kaibigan mo sa microwave. Pwede ba iwan mo na ko? Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. Lumapit si Wally sa aparador at kinuha ang mga natitirang damit. Tingnan niya ang mga coat sa hanger, inilagay ang lahat sa higaan. Alam mo ang init ng ulo mo. Umiling si Wally at patuloy na inayos ang kanyang mga damit. Naaawa ako kay Janice. Hindi naman siya ganoon kasama. Inilaan ni Wally ang ikalawang maleta para sa sapatos ang iba pang mga gamit. Mukha yata na nakalimutan mo ang mga butas sa pader. Maiyak-iyak si Wally habang pinupunasan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang damit. Alam mo, isipin ko na lang na isa ka sa mga naatira dito sa aparador. Hindi gagana sa akin yan. Pero yan ang palagi kong iniisip patungkol sa'yo. Oo, hindi yan gagana. Isinara niya ang pintuan ng may pagdagundong na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo?
Mawala ka na. Alam mo hindi ko magagawa yan. Bakit hindi mo subukan? Sa tingin ko mamimiss mo ako. Bakit naman? Ikaw ay ako. Upang maiwasan ang mga naririnig, pumasok si Wally sa masikip na banyo at isinara ang pinto. Umupo siya at inalala ang mga bagay na nabasa niya patungkol sa pagkontrol ng hindi kanais-nais na pag-iisip. Sinubukan niyang labanan ito at intindihin ang kung saan ito nanggagaling. Alam niya na mawawala din ito. Nang maubusan na siya ng choice, inalala niya ang mga kantang pambata para lamang madistract ang kanyang sarili. Buong gabi niyang ininda at mga boses na patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Kinaumagahan, nagising si Wally nang may dalawa ng kalalakihan ang nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sina. Sabi nila habang pinipilit nilang buksan ang pinto. Napakunot ang kanilang noo at tila ba nais tumawag ng ambulansya. Ano ba ang magagawa nila? Nang makitang hindi nagre-responde si Wally, tinawag ng mga lalaki ang mga pulis. Sinalaysay nila kung paano nila nakita si Wally na nakaupo sa inidoro na tila masakit ang ulo at nagsasalita ng mga nursery rhymes. Nang itinatayo nila si Wally, ininda nito na ang ingay na kanya naririnig. Pinakalma siya bagamat wala silang nalalaman sa kung ano ba talaga ang mga sinasambit niya. Pagkatapos ng pangyayari, ang mga bagong may-ari ng bahay ay dumating at kaagad na nagayos ng kanilang mga kagamitan. Narinig mo ba yon, mahal? Tugon ng mister. May narinig akong nagsasalit. Ngayon lang. Talaga, mahal? Tanong ng misis habang binubuksan ang kahon gamit ang cutter. Anong sinasabi? Tinatanong ako kung masaya ba ang buhay may asawa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and